And what's up, dribblers at mga ka-shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Matapos mag-step aside sa Gilas, Pilipinas, Coach Jot Reyes nagbigay ng pahayag at konektado pa rin siya sa Gilas, Pilipinas. Ralph Ku ng Barangay Ginebra, San Miguel. Ngayon lang nakatikim ng ganito kahabang playing time sa Barangay Ginebra, San Miguel. At San Miguel Pirmen tatangkain maging malinis pa rin ang kanilang kartada sa pakikipagsagupa sa Black Water Posing. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin matapos po tayong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Matapos mag-step aside sa Gilas, Pilipinas si Coach Jot Reyes, nagbigay ng pahayag patungkol sa kasalukuyang lagay ng ating pambansang koponan na Gilas, Pilipinas sa interview nga po ni former PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang programa na Power and Play. Ito nga ang mga napansin ni Coach Jot Reyes sa katayuan ng Gilas, Pilipinas sa pagmamando ni Coach Tim Cone. May mga nagtatanong pa after ng pangyayari, kamusta na nga ba sila ni Coach Tim Cone? Kung may communication pa ba sila? Narito po si Coach Jot Reyes sa panayam ni dating Commissioner Noli Iyala sa kanyang programa na Power and Play. Kung kami ni Coach Tim ang tatanungin, lagi kaming nag-uusap. Sa katunayan nga, ilang linggo na nakakaraan o nakakalipas. Dito siya sa aking bahay. Nag-uusap kami at hindi kami nawalan ng communication ni Coach Tim Cone. Magkaibigan kami matagal na. Well, kung maaalala natin mga shooters, etong dalawang coaches na to, si Coach Jot, naging assistant ni Coach Tim Cone sa Alaska. At si Coach Tim Cone naging assistant ni Coach Jot Reyes sa Gilas, Pilipinas. Kahit pa paano mga shooters, talaga namang may pinagsamahan itong dalawang coach na ito. 'Di ba? Mas lamang nga lang ng achievement, siyempre si Coach Tim Cone kaysa kay Coach Jot Reyes. Para naman sa akin, wala naman silang dapat maging issue kasi isang mundo ang kanilang ginagalawan sa PBA. Lagi silang nagkikita sa laban ng Barangay Ginebra, Stock and Text Tropang Giga. Pero again, mga shooters, sa pagiging head coach, talaga namang madami ng achievement si Coach Tim Cone, mga shooters. Sa Gilas, Pilipinas, masasabi natin sa paggabay ni Coach Tim Cone, ang Gilas ay magandang ipinapatupad na programa para po sa ating pambansang koponan ng Gilas, Pilipinas. Narito pong muli si Coach Jot Reyes sa sinabi niya sa programa ni Noli Iyala sa Power and Play. Nakita natin sa pagkuha ng mga players, lahat yan nakikita namin sa Gilas, Pilipinas dito sa SEA Games, sa World Cup. Itinuloy niya ang programa. Itinuloy daw po ni Coach Tim Cone ang programang sinimulan nila noon sa Gilas, Pilipinas, mga shooters. Same players na sinasabi ni Coach Jot Reyes dito kay Coach Tim Cone sa pagbuo nga po ng Gilas, Pilipinas, mga shooters. Well, same players, masasabi natin, oo, nandiyan po si Kai Soto, Junmar Pajardo, AJ Edu, Chapet Aguilar, Dwight Ramos, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Optana, Chris Newsome, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Mason Amos. Pero sa mga nabanggit naman na laro, wala dyan yung ibang katulad ng Ravena Brothers, Renz Abando, Ray Parks, etc. etc. Kung dati, dribble and drive offense, mayroon ang ating pong pambansang koponan ng Gilas, Pilipinas. Ngayon, naka-mixed triangle offense. Itinuloy ang programa, sabi ni Coach Tim Cone. Well, para sa akin, may konting pagkakamali doon sa sinabi niyang itinuloy yung programa. Kasi unang-una mga shooters, iba si Coach Tim . Dati si Coach Jot, nagbuo siya ng 28-man pool down to 22, down to final 12. Ngayon, 12 plus 2, 14. Tingin natin kung may pagkakaiba. Sa bilang pa lang na yan, mga shooters, may pagkakaiba na . Sa totoong salubin ko, mga shooters, bago na po ang Gilas ngayon. Bago ang sistema, bago ang team manager, may bago na ring offense. Kasi yung dati, walang kamatayang dribble and drive, ngayon less dribble. Pero aminado naman si Coach Jot Reyes dyan na pagdating sa taktika, si Coach Tim Cone. Ngayon, maganda din daw ang ginagawa ni Coach Tim dahil daw dyan ay konektado pa nga din daw siya, sabi niya. No? Sabi niya yun, na konektado siya. Wala tayong magagawa dun, mga shooters. Pero para sa akin, kung ano yung best talent nung nakaraang World Cup, nung nakaraang SEA Games, ito din kasi yung best talent na mayroon tayo ngayon, mga shooters. Ito mga batang Kai Soto, AJ Edu, nandiyan yung kalakasan ni Junmar Pajardo, Scotty Thompson, CJ Perez, Calvin Optana, etc. etc. Diba? So yan yung best talent . Kahit sino naman siguro yung pag-coach natin dyan, yan pa rin at yan ang pipiliin. Wala nang iba, mga shooters. Kaya siguro, para ako kay Coach Jot,
delikadesa na lang, ano. Tanggalin niya na yung sarili niya, hindi na dapat konektado siya dito. Kasi iba na yung sistema ni Coach Tim. Siya na rin na may sabi, pagdating sa taktika, si Coach Tim na yan, iba na yan. So, yun na lang ang ating masasabi dyan, mga shooters. Ayon naman po kay Ralph Cu, ano, pag-usapan natin itong rising star ng Barangay Ginebra San Miguel. Ayon sa kay Ralph Cu, ay ngayon lang siya naranasan mabigyan ng ganitong pagkakataon at sa pinakasikat pang kupunan sa Barangay Ginebra San Miguel, mga shooters, no. Dahil nung nga daw po siyang college, hindi naman niya naranasan makapag mahabang playing time at yung ganitong klaseng kasikatan na natatamo niya ngayon, mga shooters, dahil iba yung kanyang playing time ngayon. Kaya naman, sabi nga niya, sinusuklian lang din daw niya at hindi sinasayang ang binibigay na opportunity sa kanya ni Coach Tim Cone. Yung pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cone, talagang dapat pangalagaan niya yun at ipakita niyang deserve siya dyan. At ayon na rin po kay Coach Tim Cone, marami din naman daw ang nagulat kung bakit si Ralph Cu ang kinuha nila nung PBA draft. Pero kilala naman natin si Coach Tim, no? Nakitaan talaga niya ito ng full potential. Doon sa PBA on tour, sinabi ni Coach Tim na nakitaan niya talaga ng full potential itong si Ralph Cu, mga shooters, kaya nila ito ikinuha sa draft at maswerte nga daw po sila na walang naka-pick up kay Ralph Cu dun sa mga naunang nag-drop sa kanila. May mga nagsasabi na itong si Ralph Cu nakakatsamba lang naman sa tira. Mga shooters mo, especially yung tira niya, yung buzzer beater niya kontra sa talk and text, tropang giga. Mga shooters, ito lang siguro yung masasabi ko, no, kung tsamba. Panoorin natin yung mga highlights niya doon sa 3x3. Ang dami niyang galaw talaga sa loob at labas. Pero dito sa Ginebra, gaya ng sinabi ni Coach Tim Cone, siya talaga yung stretch 4 nila. So, ibig sabihin, may ginagawa talaga itong si Ralph Cu para sa Barangay Ginebra San Miguel. At hindi po tsamba yan. Puntahan naman po natin itong isang kupunan ng SMC. Ito pong San Miguel Beermen. Sa PBA, tatangkain ng San Miguel Beermen na mapanatiling walang talo sa pakikipagbakbakan nila sa Blackwater Bossing sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference. Ay tangan nga po ng San Miguel Beermen ang number 1 spot sa PBA team standing na nalalapit sa pagtatapos ng elimination round. Gusto ng San Miguel Beermen na pagpasok ng playoffs ay hawak pa rin nila ang commanding 11-0 sa team standing. Kung matatalo nila ang Meralco this coming Saturday, May 4, ay mapapanatili ng San Miguel Beermen ang kanilang malinis na kartada na 11-0. Diyan po sa Batangas Coliseum, ganap na alas 6:15 ng gabi. Mga shooters, ang sagupaan ng Meralco at ng San Miguel Beermen. Pero bago yan, siyempre sasagupain ng San Miguel Beermen ang Blackwater Bossing mamayang alas 4:15 ng hapon. At sa susunod na laro, sa ganap na alas 7:15 ng gabi sa ikalawang laro, gusto naman ng talk and text tropang giga na patatagin ang kapit nila sa team standing na pakikipagsagupaan naman nila sa laglag ng Converge Fiber Xers. May maliit pang chance ang talk and text tropang giga para makapasok sa twice to beat advantage. Kaya naman gustong kunin ng talk and text yung panalo kontra nga po dito sa Converge Fiber Xers mamaya. At sa Sunday, susubukan nila, May 5, susubukan nilang talunin ng Magnolia Star Hotshot na kaagaw din nila sa team standing. Pagdating ng twice to beat advantage, may 80% na nahawak po yan ng Barangay Ginebra San Miguel. At syempre, 100% hawak tanga na po yan ng San Miguel Beermen ng number 1 spot. Kaya umaasa tayo na umaatikabong bakbakan ng ating makikita sa mga huling laro sa PBA All-Filipino Conference sa mga nalalapit na pagtatapos ng elimination round. Kaya mga shooters, inaasahan natin itong mga nalalabing laro sa PBA talaga namang umaatikabong aksyon ng ating maasahan. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Ano naman po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn!